Panginoon sa oras na ito, ayan, alam ko ang lahat sa atin ay pinagpala at kung pinagpala tayo, abot nyo na lang sa akin mga hindi, joke lang. Yan, tayo na po itadako ngayon sa pagkinisalita ng ating Panginoon. Kaya ang bawat isa po ay inaanyahan ko na makinig sa salita ng ating Panginoon at alisin ang lahat ng mga distraction, possible distraction na makakapagpahadlang sa atin para mapakinggan ang salita ng Diyos. Nihahatid sa atin ni Pastor Ronnie Vera. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Kala ko mag-preach na si Brother Aldrin. Oo siya. Kasi matagal din siya hindi nakapag-church ha. Kasi siyempre, bago ka sa trabaho, hindi agad-agad ka pwede makaliban. Lalo na kung minsan, atasan ka na may amo mo na pwede ko pumasok pag Sunday o may mga bagay ka na importante na dapat gawin. Siyempre, pangangailangan ng pamilya. Lahat naman na yun ay nauunawaan ng Diyos, pero siyempre talaga, ang araw lang mapamahinga ay sa Diyos. Kaya, alam ng Diyos yung struggle natin. Hindi tayo pwede kasi magtago sa Diyos. Basta sa lahat ng pagkakaloon, tandaan natin, isipin natin palagi ang Diyos sa lahat ng bagay na ating ginagawa at ipakita din natin siyempre, disidido tayo gawin yung mga bagay na dapat natin gawin. Amen? Kaya sa umagang ito, muli tayo mag-aaral ng kanyang buhay at banal na salita. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. Yan, salamat. Nakakabless yung awit kanina. Yung awit na nais kong ibigin ka. Sabi ron, hindi dahil sa mga pagpapala. Amen? Nais kong ibigin ka hindi dahil sa mga, ano sabi doon? Sa mga himala. Yan. Nais kong ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita. O Diyos, wala nang iba. Amen? Sarap sambitin sa Diyos yung ganung mga bagay. Pero, siyempre, tayo lang ang nakakaalam ng lahat ng bagay kung paano natin iniibig ang Diyos. Amen po ba? Wala nang iba pang makakaalam ng ating personal pag-ibig sa Diyos kundi tayo lang. Kaya dapat yung awitin na yun talagang yun talaga ang ating nararamdaman. Amen? Kaya napakahalaga ng church na ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos para magkaroon tayo ng pagkakataon maipakita sa Diyos yung pag-ibig na yun. Ang ganda ng awit, no? Nais kong ibigin ka hindi dahil sa mga pagpapala ay may nabibigay na 5 kilo bigas. Ayun na. Sunday! Aga mo, gising ka. Kapila ka agad doon. Wala pa alas 3 eh. Ang pila, alas 6 na umaga. Alas 3 pa lang naman din yung araw. Doon ka na, di ba? Sunday yun, di ba? Tapos nais ko, luluwa pa tayo. Ibigin ka dahil sa hindi dahil sa himala. Hindi ka na pagaling eh. Ini-expect mo na church ka eh. Ini-expect mo makakagaling ako. Mag-church ako sa mga born-again Christian. Hindi ka na pagaling ng araw na yun. Ano ba yan? Hindi naman pala totoo yun. Diba? Di na ako hisimba ron. Alam naman ako ng iba. Diba? Hindi dapat focus ka sa Diyos. Nais kong ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Yan. Kaya dapat ibigin natin ang Diyos dahil ang Diyos ay Diyos na may dalang ating mga buhay at karapat dapat siya ibigin talaga dahil siya ang unang umibig sa atin. Wala man tayong napapalang, sabi natin napapalang literal. Kasi madalas tayo tinitignan natin yung mga bagay lang na nakikita ng ating mga mata at yung nakakaibsa ng ating mga pangangailangan. At sorry, pero hindi talaga natin makikita yun sa ating paghahanap, lalo na sa paglilingkod sa Diyos. Yan, totoo. Pero, alam ng Diyos ang mga struggle na meron tayo sa ating mga buhay. Kaya siya ay magkukusang kumilos para doon. Amen po ba? Kasi yung mga inaakala natin, akala natin, masusumpungan natin, hindi natin basta-basta yan makukuha. Pero hindi ko naman sinasabing hindi natin makukuha.
Dahil ang Diyos ang nakakalam kung kailan at nararapat ibigay sa atin yon sa kanyang tamang kaparaanan at sa kanyang kalooban. Tandaan, hindi sa kalooban natin. Kaya nga, huwag ang kalooban ko, sabi ni Jesus. Di ba? Yung time na ipapako na siya, nag-pray siya, nag-pause na siya. Jesus wept. Tama ba yun? Pinakamaiksing verse. Jesus, ano yun? Jesus? Swept? Swept ba? Tama? O, yan. Kasi parang, ano ba tawag doon? Nagpawis ng matindi. Yan, kay pray siya eh. Matindi yung mangyayari sa kanya, ipapako siya sa krus at alam niya yun na talagang siya'y mamamatay at pahihirapan dahil sa kanyang pagtubos sa kasalanan natin. Kaya alam niya ang pakiramdam bilang tao kasi siya'y may laman, may buto at may kaisipang kagaya natin. Siya ay nagkatawang tao at namuhay na parang alipin. Kaya alam niya yung hirap, nagugutom din siya eh. At alam niya, naglalakbay siya sa kanyang pagtuturo. Minsan wala silang pagkain eh. Hindi sila, nakakaramdam siya ng pagod, gutom. Lalo na yung ipapako na siya sa krus. Kaya, Lord, kung maaari, huwag mo ihintulot ito, pero huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Anak na ng Diyos yun Biruin mo At kaya niyang magtawag ng ilang mga batalyong, mga anghel kung nanais niya, pero tinis niya yun para sa atin. Hindi ang kalooban niya ang nasunod. Pwede naman siyang sabihin sa Diyos kasi pantay siya sa Diyos eh. Kahit siya anak ng Diyos eh, pantay siya. Ako ay Diyos din. Pwede mo naman tubusin sila eh. Para hindi na ako mapapako sa krus eh. Pwede naman. Diba? Pero hindi. Dinemonstrate niya yung sarili niya sa atin para tularan natin. Na matuto rin tayo. Hindi para ma-spoil lang ng Diyos. Hindi tayo ini-spoil ng Diyos. Amen? Gusto ng Diyos ma-train tayo at ma-experience natin lahat ng bagay para maigawa natin itong maipamuhay, ma-share at ibahagi sa iba sa kapwa natin. Ganun si Jesus Christ. In-experience niya yung buhay ng pagiging tao, ipinakita niya sa atin na siya ay Diyos, hindi siya sanay doon eh. Tama? Spiritual being siya eh. Hindi siya sanay mabuhay sa laman, pero dahil mahal niya tayo, tiniis niya. Kaya puro pagtitiis ang mababasa natin sa Bible. Pagtitiis, pagtsatsaga, kahirapan, pagsisikap. May nabasa ba kayong pagdating sa New Testament na mga lingkod ng Diyos na ako ay yumaman at dahil ako'y pinagpala sa aking paglilingkod, ito'y binabahagi ko sa inyo para pagpalain kayo. Si Pablo nagsalita ba ng gano'n? Si Peter kaya? Si Juan kaya? Si John nga, gustong-gusto niya na dumating agad si Jesus eh. Maranatha, dumating ka na nawa kasi hirap na sila eh. Tinapon siya sa isla ng Patmos. At siya na lang ang natitira eh. Dumating ka na nawa, naiinip na siya. Hindi yun na nga dumating si Jesus Christ sa saksiyan niya eh. Hinuha niya yung buhay niya eh. Di ba? Kasi mahirap. Kaya nga, pinabibilis ang oras ng Diyos kasi kung tumagal pa, wala na maliligtas. Kaya kailangan natin gawin magtiis. Magtiis habang naghihintay. At yung ina-expect natin, dadaan natin. Kagaya sa kanta, huwag tayo pupunta sa church. Huwag tayo sasamba sa Diyos dahil sa pagpapala. Okay? Dahil gusto natin gumaling, dahil may hinihintay, hindi. Dahil sa himala, hindi. Hindi din. Dapat ibigin natin ng Diyos dahil Diyos ang Diyos. At siya ang may lalang sa atin at dapat talaga natin sambahin, sundin, paglingkuran sa ating mga buhay. Amen? Kaya naman, bakit tayo pumupunta sa church? Yan. Ang ating topic, ang ating title, mag-share ko ng 4 na dahilan kung bakit tayo pumupunta sa church. The 4 reasons why we go to church. Tama ba English? Tama ba? Natatakot ako mag-English eh. Pero Google naman natin, nawa. Tama yung Google. Yeah. The 4 reasons why we go to church. Yeah. Key question, what is the reason why we go to church? Anong dahilan kung bakit tayo pumupunta sa church? Ano ang dahilan kung bakit tayo pumupunta sa church? Sa inyong palagay, bakit kayo pumupunta sa church? Amen? Bakit ako pumupunta sa church? Kasi nandoon si Piolo Pascual eh. Sa ibang mga church na malalaki, may artista doon. Tama? Yun lang ang malalaking church. May mga celebrities doon eh. Tsaka doon, maganda yung church, aircon. Buti nila, aircon na tayo. Maganda yung upuan, malambot. Tama? At
madaming mga attendees doon, mayayaman. At doon, hindi ako kailangang mag-opening prayer, mag-opening prayer, mag-closing prayer. Ang hirap kaya mag-isip ng sasabihin pag nagpe-pray. Di ba? Ganon. Ganon mga senaryo na minsan iniwasan natin. Ako nga noon, time na yun. Kasi ilan lang kami. Panahon ng, nauna pa kay Pastor Frank, ilan lang kami. Yung ko naasa yung opening prayer, nahihirapan ako mag-isip ng sasabihin ko eh. Natataranta ako, minsan stop ako matagal eh. Di ba? Pero hindi ko pala kailangan gawin yung mag-isip ng gano'n kasi ang Holy Spirit na lang tuturo nun. Tanggapin lang natin sa ating puso. Kaya minsan papalit ako. Darating na ako. Tapos na yung opening prayer. Minsan nga, naimbitahan kami anniversary. Ako yung nakatalaga. Prayer for the nation. Buti na lang malayong lugar. Kaya ko naman pumunta ng maaga, pero dahil alam ko umpisa yung prayer for the nation. Sa umpisa yun eh. Pagkatapos ng worship eh. Nagpapalit talaga ako ng dating para hindi na ako matawag. Minsan naman, dahil na-late ako at gusto pa rin akong lagay ng gawain, ilagay sa gawain, kuwari hindi ko narinig. Nakikipagkwentuhan ako sa iba. Kuwari, patay mali siya ako, hindi ko marinig. Makaiwas lang. Kaya yung paglilingkod kasi na yun, hindi ko pa naiintindihan. Pero nung naiintindihan ko na yung paglilingkod na dapat kong gawin, ang sarap pala. Bakit? Kasi hari na mga hari yung pinaglilingkod mo, dapat proud ka. Hindi para yung magmayabang ka, hoy, lingkod ako ng Diyos, hindi ganon. Nag-opening prayer ako sa church, hindi ganon. Sa puso mo, dahil pinaglilingkuran mo, totoo, buhay at banal na Diyos na dapat talagang paglingkuran at kinalangin. Amen? Kaya, ibigin natin ang Diyos dahil siya ay siya, dahil siya ang Diyos. Kaya, bakit ka pumupunta sa church? Sa buhay mo, yan ang tanong. Dahil ba may nakukuha ka? Dahil ba may kailangan ka? Yan, yung aalamin natin. Yan sa ating mga. Kaya kung meron tayong mga Biblia, makibukas tayo sa aklat ng Hebreo, chapter 10, verse 25. At ako naman, mamaya pagkabasa ng ating tagabasa sa Hebreo, chapter 4:10. Yan, sige. Sino yung babasa? Sister Abigail, sige, ikaw na lang. Magbasa sa aklat ng Hebreo, chapter 10, verse 25. Pagtapos, ako naman si Hebreo 4:10. Inaalayaan ko po ang bawat isa na tumayo at sabay-sabay po natin basahin ang salita ng Panginoon. Sa Hebreo chapter 10, verse 25, sabi dito, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Amen. Hebreo 4, chapter 4, verse 10. Sapagkat ang sino mang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang paggawa tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Tayo lahat ay manalangin. Lord, salamat po sa umagang itong muli kami ay mag-aaral, makikinig ng iyong banal at buhay na salita. Pagtubayan mo po kami, Amang Banal, sa lahat ng aming maririnig na ito'y tumimo sa aming puso at magawa namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, ako po sa iyo madalangin bilang iyong abang lingkod, itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw ang makita ng lahat at gamitin mo ang tinig na ito upang sumambulat ang iyong banal at buhay na salita na maging makapangyarihan sa kanilang pagdinig. Purihin ka, ikaw lang ang aming pararangalan o aming buhay na Diyos o aming Panginoong Jesus na aming sinasamba. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos at tayo lahat ay makakaupo na. Okay? Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Jesus. Hebreo 10:25, sabi doon, yan ang ating reading verse. At dahil 10:25, 10:10 pala yun, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Gaya ng ilan, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Yan, kaya tayo hinihimok ng Hebreo 10:25 na ngayong mga huling mga araw, dapat lagi tayong dumadalo sa mga pagtitipon. Amen? Bakit kaya sinasabi ng Hebreo na ngayong mga huling mga araw dapat
tayong dumadalo sa mga pagtitipon, lalo na ngayong Sunday, mga ganitong araw ng pamamahinga na wala tayong pasok. Bakit? Ano ba yung makakapagligtas sa tao? Ano yung sa palagay yung makakapagligtas sa tao? Ano yung kailangan meron tayo? Pananampalataya. At ito ay masusuntungan sa Santiago 2:17, pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi kung sakaling dumating na ang wakas at wala kang pananampalataya, ano kaya ang ending ng buhay mo? Dalawa lang yun. Daniel 12:2. Buhay na walang hanggan at kaparusahan walang hanggan. Lucas 16:19. Yung pinuntahan ni mayaman at ni Lazaro. Amen? Impyerno at langit. Yan. Paraiso at Hades. Yung tinatawag. Kaya, ayan ang magiging bunga natin kung wala tayong pananampalataya. Kaya hinihimok tayo ng Hebrew 10, huwag natin kaliligtaan kasi bakit? Sa church, nakakarinig tayo ng salita ng Diyos dyan. At dahil dun sa pakikinig natin sa salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng pananampalataya ng kinalaunan. Magkakaroon tayo ng kaligtasan sa pananampalatayang tumatanim na yon sa ating mga puso. Amen po ba? Kaya Hebrew 14 naman, Hebrew 14, dahil naman tayo doon, sabi doon, sapagkat ang sino mang makapasok at makapagpahinga sa piling ng Diyos, ay makakapagpahinga rin sa kanyang paggawa tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Ngayong mga Christian na tayo, tinanggap na natin ang Panginoong Hesus, nakakapagpahinga na tayo sa Diyos. Okay? Kasi meron na tayong Jesus sa puso natin at dahil doon, hindi na natin kailangan pang ma-stress sa lahat ng bagay. Hindi na natin kailangan masyado maging busy sa yaman ng mundo. Tama ba? Kasi bakit mo kailangan ang yaman sa mundo kung meron ka namang yaman sa langit na hindi mawawala? Kaya, kapag focus ka sa yaman ng mundo, wala kang panahon para makapagpahinga. Hindi ka pa tumanggap kay Jesus Christ kasi takot ka pa na magutom, takot ka pa magsakripisyo sa Diyos. Inaalala mo pa yung mga bagay na panlupa. Kaya sabi ng Colossus, isa-isip ninyo ang mga bagay na panglangit, wag ang mga bagay na nakikita kasi iiwan natin yan pagdating ng panahon. Kaya kapag tinanggap natin si Jesus Christ sa ating puso, yung totoo yung totoong pagtanggap, panatag ka kahit ang hirap ng iyong sitwasyon sa iyong buhay kasi may kapahingahan ka sa buhay ng Diyos. Kasi Jesus Christ ay nabuhay sa buhay ng Diyos na tinanggap mo, kaya naman ikay makakaroon ng kapahingahan sa buhay mo sa gitna ng mga kahirapang iyong dinaranas. Panatag ka pa rin. Okay? Kaya napakahalaga. At gawain yan ng mga taong tumanggap kay Jesus Christ. Kaya lahat ng mga taong tumanggap kay Jesus Christ marunong magpahinga. Sabi rito, sapagkat sino mang makapasok sa kapahingahan. Ang ibig sabihin niya, sino mang makatumanggap sa ating Panginoong Hesus sa piling na, makapahinga sa piling ng Diyos. Kasi kapag tinanggap mo si Jesus Christ, magkakaroon ka na ng kapahingahan sa piling ng Diyos. Tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Nung yung Genesis, nilalang niya ang lahat sa loob ng 6 na araw. At may isang araw siya doon na hindi siya gumawa, kaya siya nagpahinga. Okay, kagaya niya, na tayo'y dapat din magpahinga sa ating paggawa. Kaya kung babasahin itong Hebrew 4, mababasa niyo yun. Sabi doon sa 11, kaya sikapin natin makamtan ang kapahingahang iyon at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Okay. Sa 9, Hebrew 4, kung paano nagpahinga ang Diyos sa 7 araw, mayroon din kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Kaya bigyan natin ng tamang kapahingahan ang ating mga buhay sa piling ng Diyos. At bigay natin ang lahat sa Diyos, ang lahat sa isang araw. Kaya naman, ito ang dahilan kung bakit tayo pumupunta sa church. Mabigyan ng kapahingahan ang ating sariling physical na rin at spiritual at higit sa lahat, maparangalan natin ng Diyos habang tinitingin niya tayong nagpapahinga sa piling niya. Amen? Kaya yun. For reason why we go to church. What is the reason why we go to church? Ayan. Ayon sa Hebrew, hinihikaya tayo, pumunta kayo sa bawat pagtitipon. Kaya dapat pumupunta tayo sa church. Pero ano ba talagang dahilan kung bakit? Ano ba yung talagang purpose ng pagpunta namin sa church? Merong 4 na bagay akong isi-share. Ang una,
Kaya tayo pupunta sa church to appreciate, Brother Joshua, number one, number one, to appreciate His love for us. Alam naman natin na si Jesus Christ ay namatay sa krus para sa pag-ibig. At tong Jesus Christ na to, si Jesus Christ na to, ay ibinigay ng Diyos kaisa-isang bugtong na anak. Kaisa-isa, kasama na, sabi ng God, nang pasimula, ay kasama na siya ng Diyos. So, ibig sabihin, nung simula pa lang, kasama na siya ng Ama. Pero mo yun. Tayo kaya, kapag nawalay tayo sa ating magulang, ano kaya pakiramdam nun? Sa tingin niyo lang. Yung talagang hindi ka sanay mabuhay na wala yung magulang mo. Okay? Tapos ibibigay mo pa siya, pupunta pa siya sa mga lugar na salungat sa mga gusto mo. Kaya sa mga, mga pupuntahan pa yung mga taong kinaiinisan mo. Sa tingin mo, tapos iiwan ka niya na marami kang dapat obligasyon sa sarili mo. Parang iniwanan ka na niya. Di ba, masama sa loob yun, mabigat sa loob yun. Marami kang mararamdaman bilang tao. Pero ang ama at ang anak, biruin mo, close sila sa isa't isa. At simula pa magkasama siya, pinili nila na sila'y magkahiwalay para sa atin. Tama mo ba? At hindi lang yan itong Jesus Christ na to, spiritual being nga, kagaya na sinasabi ko kanina. Hindi siya sanay sa buhay ng pagiging tao. Pero pinili niyang gawin yon para sa atin. Amen po ba? Dahil sa pag-ibig niya sa atin. Lahat ng bagay, pinagdusahan niya na hindi niya dapat pagdusahan, na dapat nararapat yun sa atin. Yung pagkabako sa kanya sa krus, yung pagkagutom niya, yung pagpukotong sa kanya ng mga tao. Pinukutokan siya habang binubuhat niya yung krus. Kung ikaw ang Kristo, maghiwala ka. Di ba? Hulaan mo kung sino yung bumatok sa'yo, parang iniinis pa siya di ba? May daming tao, sumusunod siya, sisipain ka pa, habang sinisipa, mahagupin pa sa'yo. Pero ihirap ni Jesus Christ. Pero alam niya yun ang mangyayari sa kanya. Pero bakit niya pa ginawa? Kaya ka nagpe-pray siya, Ama, kung maaari, huwag mong intulot ang paghihirap na ito. Kasi alam niyang mabigat, kasi nasa katawang pang tao siya. Okay? Kung tayo kaya natin gawin yun, magsakripisyo tayo sa ating mga buhay para sa isang tao walang kwenta. Kaya mo magtiis ng gutom sa isang malambot na taong di marunong magbigay. Sa atin? Hindi, mahirap yun. Tama. Di ba, may kilala kang tao, o kaya kaibigan mo, napakaramot nito eh. Tapos, bibigay ko sa kanya to chicken joy ko, nabigay lang din sa akin, na nagmamalasakit sa akin. Tapos, ibibigay ko lang sa'yo, hindi ka marunong mamahagi sa iba. Diba? Pero si Jesus, kaya gawin yun, yun ang kanyang ginawa sa kanyang buhay nung siya'y naging tao. Amen? Kaya isipin natin yun. Unang bagay, kaya tayo pumupunta sa church para ma-appreciate yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen? Kaya tandaan niya na, sa araw ng kapahingahan, sa tuwing hindi tayo sumasangguni sa panawagan ng Hebreo 10:25, isipin niyo yan, na parang binabaliwala natin yung ginawa ng Diyos sa krus. Tama po ba? Yung pag-ibig niya sa atin. Kaya isipin niyo yan. Yung buhay niya, tinalikuran niya, yung yaman niya sa langit, yung pagiging dakila niya bilang Ama, Diyos, makapangyarihan sa isang iglap dahil sa mga walang kwentang taong kagaya natin, namuhay siya na parang alipin, sabi ng Pilipos 2:6. Bagamat siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang mabuhay, pantay ang Diyos. Hindi lang yun. Hindi naman nawala yung pagiging Diyos niya nung siya'y nagkatawang tao eh. Tama ba? Ano yun? Colossus 2:9. Tama ba? Brother Joshua, Colossus 2:9. Tunay ba yun? Colossus 2:9 nga, pakilagay mo nga. 2:9. Yes. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos, kahit siya'y nagkatawang tao. Nung siya'y nagkatawang tao, totoo talaga siya ding Diyos. At pwede niyang anytime maging Diyos ako. Hindi niya ginawa. Tama ba? Pinigilan niya yung kanyang siya, nagtiis siya. Tama ba ba? Ba't ko pahirapan yung sarili ko? Pwede naman ako maging Diyos. Tama?
Likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya ay nagkatawang tao. Tiniis tayo ng tiniis ng Diyos dahil mahal niya tayo. Amen po ba? Isipin niya sa tuwing mamimiss natin ang gawain ng Panginoon, ha? Hindi ko kayo kinukonsensya. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ayan ang totoo talaga. Sabi doon sa Hebreo 4, dapat may kapahingahan tayo. Ang sino mang tumanggap kay Jesus Christ ay dapat nagpapahinga sa piling ng Diyos. Ibig sabihin, nagpapahinga sa piling ng Diyos habang ikay nagpapahinga ang Diyos sa kanyang paglikha sa 7 araw, dapat nandoon ka din. Nagsiselebrate kayo ng tagumpay, pinupuni mo kabutihan ng Diyos na nakilala mo sa iyong buhay. Amen? Kaya ang mga taong hindi pumapansin ang pag-ibig ng Diyos, yung mga nakakalimot, wala pa kakilala sa Diyos. Yun ang totoo. Masakit. Ang banal na kasulatan, Hebreo 4:12, mabisa, mas matala sa alinman tabig na magkabil-tabak ay magkabilang talim. Talagang ganun talaga ang salita ng Diyos. Kaya nga yung iba, naghahalap lang ng ibang mga tagapagturo na gusto na lang nilang marinig. Kasi sa totoong salita ng Diyos, hindi ka makakarinig talaga ng mga pabor sa iyo. Maging kami mga tagapagturo ay tinuturuan ng Diyos para maging matuwid sa aming pagtuturo. Kasi kami din ay tao lang din na nagkakasala at maraming kapintasang nagagawa ng hindi nyo rin nalalaman. Pero sa aming mga pagtuturo, tinutuwid din kami ng Diyos. Hindi lang, Pastor, lagi na lang, parang lagi ko pinakiriringgan ni Pastor. Naisip ko din yan noon, habang nakikinig ako sa mga pastor na nauna sa akin. Ano naman itong pastor na ito, kinala yung buhay ko Kasi parang ako yung lahat kinikwento na ito Pero ngayon ko lang nakilala yung pastor na yun, kararating lang noon. Kasi bakit? Kasi yung Diyos ang kausap natin, mas matalas sa alinmang taba na magkabila ang talim. Kaya sabihin natin, ang mga taong hindi nagpapahinga sa 7 araw. Baka pastor, Sabat ba yun? Sabado ba yun? Yung itinilaga ng Diyos sa buhay natin na meron tayong pagkakataon para ma-appreciate yung pag-ibig niya, hindi natin ginagawa, hindi tayo kumikilala sa Diyos. Yun yung totoo. Yun talaga ang totoo. Sa totoo lang, hindi tayo pwede magsalita ng kasinungalingan pagkat yun ang nakalagay sa banal na kasulatan. Kaya, bakit tayo pupunta sa church? Kaya dapat talaga sangguni tayo sa panawagan ng Diyos sa Hebreo 10:25. Mabi doon, Hebreo 10:25. Nasaan ako? Naipalang pala yun. Hebreo 10:25. Yan, ito. Mabi doon. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Sa totoo lang, para sa atin din yun yung kapakinabangan ng pagpunta sa church Kasi nakakapagpalakas ng loob, sabi ng Hebreo 10:25, lalo na ngayon malapit na dumating ang Panginoon. Dapat ina-appreciate na natin yung pag-ibig niya. John 3:16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya, binibigyan tayo ng pagkakataong mapakinggan ang kanyang mga salita sa church kasi may salita ng Diyos dyan Pag napakinggan natin yun, malalaman natin ang pagtungkol sa Diyos, ang pag-ibig ng Diyos at pag tayo naniwala, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat na-appreciate natin. Pupunta ako ng church para ma-appreciate yung pag-ibig niya at mananampalataya ako, masakit man o hindi, ang akin napapakinggan, paniniwalaan ko ito dahil ang Diyos ay Diyos. Amen? Mahal ko siya dahil siya. Hindi ko siya inaawitan. Hindi ako pupunta sa church dahil pagpapala o sa himala. Mahal ko siya dahil siya ay Diyos na nagmahal sa akin. Kaya na-appreciate ko ito. Kaya gagawin ko ito para sa Diyos. Hindi para kay pastor, para kay brother and sister, o para sa mga tao sa palibot natin na nakakaalam na tayo'y mga born-again Christian na dapat nakikita sa church. Amen? Kaya, unang bagay, kung bakit tayo pumupunta sa church, para ma-appreciate yung pag-ibig ng Diyos. Ngayon, sa paano paraan natin na-appreciate yung pag-ibig ng Diyos? Paano natin ba ipapakikita sa Diyos pag nasa church tayo? Kasi pag pupunta ka sa church, sabi doon, number 1, pag pumupunta ka sa church, ang dahilan, para ma-appreciate natin na mahal tayo ng Diyos. Na naramdaman natin, nakita natin yung pag-ibig ng Diyos, na ipakikita natin pag pupunta tayo sa church.
Ngayon, sa paanong paraan pag nasa church tayo, na ipakikita natin na na-appreciate natin yung pag-ibig ng Diyos. Dapat, nagbibigay tayo ng buhay natin sa Diyos bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Kanya. Roma 12:1. Amen? Ialay ninyo sa Diyos ang inyong mga buhay bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Diyos. Kaya kapag tayo pumunta sa church, ebidensya yan na talagang kinikilala natin na mayroong Diyos na nagmahal sa atin. Iyon si Jesus at yung Ama na makapangyarihan sa lahat na nagbigay kay Jesus para sa atin. At para higit natin ma-appreciate, maipakita natin na talagang na-appreciate natin. Kasi pwede ka magpanggap kung nasa church ka lang eh. Tama, pwede ka lang simba uwi eh. Punta ka lang sa church. Para lang makita lang ng taong nagsisimba ako eh. Para mabait ako sa paningin nila. Tama ba? Punta lang ako sa church kasi miyembro ako eh. Nakakaya naman eh kapag hindi ako umatin eh. Bibisitahin na naman ako sa Sabado eh. Papaalala na naman ako eh. Tama mo ba? Minsan ganun tayo eh. Tama ba? Yung mga maaaring kaisipan natin, pero hindi ko naman sinasabing ganyan kayo, ganyan tayo. Maaari na ganun lang iniisip natin. Kaya, pagpapatibay, hindi, Pastor, talagang na-appreciate ko yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung dapat mong gawin. Dapat pinakikita mo na ino-offer mo sa Kanya yung buhay mo bilang banal na handog buhay at kaaya-aya sa Kanya. Kaya pag nasa church ka, dapat focus. Focus ka sa atensyon ng Diyos sa iyo kasi hindi tao ang pinuntahan mo dyan. Na-appreciate mo nga yung pag-ibig niya. Tama? Kaya dahil na-appreciate mo yung pag-ibig niya, nakatingin ka lang sa mga bagay na may kinalaman sa pagbibigay ng kasiyahan sa Kanya. Tama ba ba? Ang unang-una doon yung puso mo. Pagpasok mo pa lang ng church, dapat alam mo na ang pakay mo sa church. Hahanapin mo ang Diyos. Sa Diyos lang ako makikinig. Sa Diyos lang ako awit, pupuri. Ayan. Kaya minsan natataranda, minsan mga pag nagsosumulit tayo, di ba? Hindi tayo makapagpuri sa Diyos ng maayos. Kasi akala natin, tao parang ay performance yung ginagawa natin. Tama? Gusto natin yung magaling tayo umawit. Gusto natin hindi tayo mapapahiya sa mga nakikinig sa atin. Sintonado ba ako? O ano ba ako? Tama? Kasi tayo yung gusto nating makita. Tayo yung gusto nating magaling. Mali. Dapat umawit tayo ng buong puso para sa Diyos. Focus ka sa Diyos. Kung ikaw ay song leader, gawin mo yan para sa Diyos. Kung ikaw ay walang, paano Pastor? Kung wala naman akong part sa gawain. Anong gagawin mo? Kung wala kang part sa gawain, ikaw ay miyembro at nakaupo lang sa upuan niya. Anong dapat mong gawin? Focus ka rin sana sa pakikinig. Pagsuporta sa mga taong ginagamit para sa iglesia. Okay? Dapat nakatuon ka palagi sa ikasasayan ng Diyos. Ano ba yung pwede kong gawin para masiyahan ng Diyos sa akin? Alam ko na. Dapat yung isip at puso ko kasi sa puso siya tumitingin eh. Ang Diyos ba tumitingin sa kung anong mga bagay? Hindi. Sa puso at isip mo, kaya gawitin mo yon para makuha mo yung simpatsya ng Diyos at malugod siya sa iyong buhay. Amen po ba? Mag-focus ka. Upo ka lang dyan, makinig ka, at gagawin mo ang lahat para makita ng Diyos na talagang seryoso ka sa iyong pakay. Ano ba yung pakay mo? Bakit ka pumunta sa church? Yung napakita mo sa Kanya na appreciate mo yung pag-ibig niya sa iyo. Amen po ba? Nandiyan pa ba kayo? Palakpakan natin ang Panginoon. Ako nakatulong na. Naintindihan ba? Naintindihan? Ako lang bagay, ako lang dahilan kung bakit tayo pumupunta sa church para maipakita natin sa Diyos na na-appreciate natin yung pag-ibig niya sa atin. At ang mga kaparaanan para natin maipakita na talagang totoong na-appreciate natin yung pag-ibig natin sa Diyos, yung para natin yung buhay natin. Kaya pag nasa church tayo, focus. Iwasan natin yung mga bagay na hindi matutuwa ang Diyos sa atin. Tama? Kaya dapat formal. Kaya nga sa mga pagtuturo, sa Ephesians, may mga turo doon. Na ang mga lalaki, ang mga kabataan, dapat masipag sa gawain bahay. May mga ganun. May mga, napatawag dito, ugali na dapat nakikita sa atin ng Diyos. Mga kasanayan na dapat natin ina-apply sa harapan ng Diyos upang malugod siya sa atin. At alam naman natin yung mga bagay na yun. Tama? Tandaan nyo ang Diyos ay mapaliguguin.
Diyos. Ayaw niyang Diyos na mayroong aagaw ng kanyang atensyon. Okay? Kaya dapat focus tayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ayaw ng Diyos na may iba tayong tinitingnan, may iba tayong pinahalagahan. Kaya pag nasa church tayo, mag-focus, ialay ang ating mga buhay bilang buhay na handog banal at kalugod-lugod sa Kanya. Para maipakita na talaga totoo na kinikilala natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen? Yan. Tapos, ano ba yung isang bagay na maaari natin mapakita sa Diyos na na-appreciate natin siya? Una, yung buhay natin, alay natin sa Diyos. Roma 12:1. Pangalawa, letter B, yung material na bagay na may i-offer natin sa Diyos. Yan yung sinasabi ng Exodus 3:18. Sige, pakibasa. Exodus 3:18. Exodus chapter 3 verse 18. Papakinggan ka ng aking bayan, pagkatapos kasama mo ang mga pinuro ng Israel at pumunta kayo sa Faraon. Sabihin mo si Yahweh, ang Diyos ng mga Hebreo, ay nagpakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw pupunta sa ilang upang maghandog sa akin. Amen. Amen. Yan. Pupunta sa ilang ang mga Israelita nung panahon ng Exodus, nagpapaalam sila sa Paraon para maghandog kay Yahweh sa ating Diyos. Yan. Bakit? Kasi sure na talagang aalis sila sa Egypt. Palalayain sila ng mga Ehipto at dahil pinalana sila ng Diyos, pupunta sila sa ilang na ang ibig sabihin sa panahon natin yan, ilang. Ang ibig sabihin ng ilang nung panahon, disyerto. Okay? Disyerto. Ano ibig sabihin ng disyerto? Sino nakakalam ng disyerto? Si Brother Rudolph lang? Yan, si Sister Marinel. Disyerto, ano nga ba yun? Hindi ko yung pala alam. Yung puro buhangin, yan. Parang walang mga puno. Tuyo, walang tubig. At di lang may mga mababangis na hayop. Hindi ka komportable doon. Magugutom ka roon. Mauuhaw ka roon. May mga delikadong mga hayop na maaaring kumagat sa iyo doon. May germs doon. Parang gano'n. Tama, hindi mo iisipin doon ka titira. Tama ba? Inahalin tulad yan si church natin ngayon. Yung ilang na yun, tumutukoy sa church. Sa sambahan ng Diyos sa atin ngayon. Bakit? Kasi sa church ang hirap pumunta doon. Walang pagkain doon. Mamaya meron tayo, family day. Kaya huwag na tayo uwi mamaya, magsalot-salot tayo. Pero totoo sa church, wala talaga pagkain doon, walang pagpapahala doon. Kasi spiritual meron. Pero yung material, wala talaga. Huwag tayo mag-expect ng gano'n. Mauhaw ka doon. Mainit ka doon. Tagal magturo ni pastor doon. Tama? Aircon doon. Makakatulog ka doon pag sumandal ka. Tama? Aircon dati hindi eh. No? Electric fan lang tayo. Salamat sa Panginoon. Pinagpapala tayo ng Panginoon. Amen? Inahalin tulad yung ilang si church. Na dapat pumunta tayo ron para maghandog. Kaya dapat letter B, pangalawa, dahilan para maipakita natin yung appreciation ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Punta tayo sa church para una, maghandog ng buhay. Kaya maging totoo tayo pag nasa church. Ibigay natin sa Diyos yung pinaka-the best. Huwag natin agawin yung attention ng Diyos. Tama ba? Kaya kapag nasa church, huwag tayo magkwekwentuhan. Inaagawan natin ng papel yung Diyos eh. Amen, dapat nakabukas tayo Pero okay, hindi ko sila, may pastor, yung mga bata, walang problema yun. Ang mahalaga ikaw, yung isip at puso mo. Alam ng Diyos yun, Lord, nakakaya po, yung anak ko maingay. Huwag ka magalala, alam ng Diyos yun. Kaya mag-isip ka lang ng paraan kung paano mo epektibong magagawa yung nais ng Diyos na makita sa iyo. Amen? Kasi, ang Diyos ay Diyos nagkatawang tao, naging tao ang salita, at namuhay sa piling namin. Pastor, hindi talaga ako. Kagaya ng isang pastor na napakinggan ko, habi niyang gano'n. May isang miyembro, Pastor, hindi na po ako aatin. Sa Sunday, hindi na po talaga ako aatin. Bakit? Ano problema? Kasi po sa church, hindi ako makapag-focus. Ang gugulo po ng mga miyembro, yung mga nanay, nagkakwentuhan ng kanilang mga ginagawa. Ano pa yung mga bata, ang gugulo. Ganun ba? Okay, pero pwede ba makiusap ako sa'yo?
isang pagkakataon lang, kahit sa linggo lang sa Sunday, o sige po pastor, dahil mabait naman po kayo sa akin, sige po, pagbigyan ko po kayo. Atin ka muna sa church, tapos may pagagawa ko sa iyo. Kuha ka ng tubig. Kuha ka ng baso, lagyan mo ng tubig. At habang nagsisimula ang gawain, simula umpisa, ano ba tayo? Sunday school. Tama. Hanggang worship service, hanggang closing prayer, kuha ka ng baso, lagyan mo ng tubig. Punuin mo. At tayo ka. At habang nagsisimula ang gawain, lakad ka lang. Lakad ka lang, lakad. Pwede ba yun? Sakripisyo mo lang para sa akin. Total. Alam ko naman na hindi mo ako mapagbibigay. Opo, pastor, para sa inyo kasi alam ko naman na napakabuti niyo sa akin eh. Pinagpe-pray niyo kami, pero susundin ko pastor. Pagbibigyan ko kayo. Yun lang. Sige, hawak siya ng tubig, di linggo na. Hawak siya ng baso na may tubig puno. Hawak siya wala ng gawain. May mga bata, naglalaro dyan, may ingay, nagkwento yung mga nanay. Lakad din siya ng lakad. Tapos lakad ng lakad. Matatapon, pinigin natin niya. Kasi utos sa kanya ng pastor eh. Di tapos na yung gawain, closing prayer na, tapos okay na. Kamaya na, uwian na, sila na natin, okay. Ngayon, tuloy ka na ba talaga sa plano mo? Pero may tanong ako sa iyo. Ano yung napuna mo nung time na pinagawa ko sa iyo yung task? Salamat kasi pinagbigyan mo ako. Wala po pastor kasi dahil nakapokus ako sa baso, wala naman akong napansin ng kakaiba pastor kasi focus ako sa basong inuutos niya sa akin eh. Talagang pinapahalagahan ko kasi utos niyo yun eh. Yun. Ganon din sa pagpunta natin sa church, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag mong tignan. Yung mga tao sa palibot mo, pansin mo, may sakang bagay na pinapukusan, hindi mo napansin yung iba. Tama po ba? Ganon din sa ating pagpunta sa church. Kaya huwag tayo magpapadistract sa lahat ng bagay na meron sa palibot natin. Tandaan natin. Focus lang yung ating isip at puso sa Diyos. At maniwala tayo sa Diyos na na-appreciate niya tayo. Bakit? Tandaan nyo, naging tao ang salita at namuhay sa piling natin. Amen? Ang pagiging tao ay naranasan niya at alam niya ang pakiramdam at kaisipan nating mga tao. Amen? At alam niya rin ang nilalaman ng ating mga puso patungkol sa pag-ibig natin sa Kanya at huwag nating wawalain yun. Focus lang natin yung puso natin sa Kanya. Amen? Alam niya yun, kung tayo gumagawa ng paraan, kung tayo nahihiya sa Kanya, at alam niya din kung tayo umaagaw ng atensyon sa Kanya, nalulungkot siya sa bagay na yun. Amen? Kaya isipin natin yung maigi. Amen po ba? Kaya una, ibigay natin yung buhay natin sa Diyos para maipakita talagang naniniwala at na-appreciate natin yung pag-ibig niya sa atin. Pag pumunta tayo ng church, kasi yun yung dahilan. Number 1, appreciate yung pag-ibig niya. Gagawin mo, ialay mo yung buhay mo ng totoo sa Kanya. Pangalawa, ibibigay mo yung mga material na bagay na dapat mong bigay sa Kanya. Kasi yun ang utos talaga ng Diyos sa atin para pumunta sa church, maghandog, mag-offer. Kasi pinagtagumpay niya tayo. Amen? Kagaya ng mga patotoo natin. Pinagtagumpay tayo ng Diyos sa lahat ng ating mga sitwasyon. Bagamat ang ilan sa atin may mga tupalo prayers pa na matatanggap mula sa Panginoon na nakaabang na matanggap natin. I-advance na natin na tayo talagang naghahandog sa Diyos ng mga material na bagay. Ang sabi nga ng Kawikaan 3.9, sabi doon, Kawikaan 3.9, Kawikaan chapter 3 verse 9. Okay, sige. Please. Mga Kawikaan, chapter 3, verse 9. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Amen. Amen. Hindi lang buhay, banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Diyos. Ang pag-aalay ng mga mainam na kayamanan ay pag-aalay din ng buhay bilang banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Diyos. Amen? Kagaya ni Haring David, kung paano siya nag-alay sa Diyos nung time na nagsenso siya, nagkakaroon siya ng consequences eh. Kaya nga yung mga inaakala nating mabuti na hindi inuutos ng Diyos, ingat tayo sa paggawa sa ating mga sarili. Si David, wala namang masama sa pagsisensus eh. Masama bang bilangin yung bilang natin para manalo tayo sa digmaan? Kung makasigurado tayo mananalo tayo sa digmaan, yun ang isip ni David eh. Binibilang niya yung Israel
para makasigurado silang mananalo sila kung marami na sila. Tama po ba? Pero hindi naman yung bilang nila ang nagiging dahilan ng pagkapanalo nila eh. Yung kapangyarihan ng Diyos. Tama po ba? Na gumagabay sa kanila. Kaya hindi niya kailangan bilangin yung bansang Israel. Pero wala namang masama doon. Wala namang masama, bibilangin mo lang. Maganda pa nga yun eh. Tama ba? Pero bakit siya nagkasala? Sa tingin nyo, bakit nagkasala si Haring David? Nagtiwala sa Diyos. Hindi siya nagtiwala Mananalo. kasi hindi niya sinunod ang Diyos. Bakit? Hindi niya naman inuutos na magbilang siya, mag-census siya. Tama po ba? Eh, inaakala natin mabuti sa palagay natin, baka mamaya mag-ingat tayo. Kasi baka mamaya hindi pala maganda yun sa paningin ng Diyos. Tama po ba? Sunday, magtatrabaho ako ng linggo. Halimbawa lang ha, para may maibigay ako sa kailan yung ano natin, seminar? December 7, kung luluubin. Shout out kay Pastora Gladys. Siya papanood niya ito eh. Kung luluubin ng Diyos, may maiibigay ako sa December 7. Eh, kailangan ka nga ng Sunday na yun eh. Tama ba ba? Ang tanong, malulugod yung Diyos sa'yo nun? Hindi, kasi hindi niya utos yun. Ikaw lang ang nag-isip ng mabuti doon. Ikaw ang nasunod. Mali yun. Ganun ang nangyari kay David. Yung mabuti na alam niyang sa palagay niyang tama, siya ang gumawa kahit hindi inuutos ng Diyos sa kanya. Kaya huwag tayong gagawa ng sarili nating kabutihan. Tandaan niyo, hindi tayo naliligtas sa sarili nating paggawa ng mabuti. Tama po ba? Bakit tayo nagiging mabuti? Faith. Sa pananampalataya na tinanggap natin sa Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa sa atin, kaya tayo nagiging mabuti sa pakikinig sa tinig ng banal na Espiritu. Kaya pag pinakinggan mo yung sarili mo, hindi ka nakinig sa tinig ng banal na Espiritu na tinanggap mo mula kay sa Ama na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Kaya may mga bagay na inakala natin mabuti na mali pala. Tama po ba? Pag-aaral. Tama po yung mag-aaral. Walang masama doon. Masama ba mag-aaral? Tanungin ko kayo, masama mag-aaral. Pero kung yung mag-aaral nagiging dahilan ng pagka wala na pananampalataya mo sa Diyos, tama o mabuti? Kayo po sumagot. Anong tama o mabuti? Yung pag-aaral mo nagiging dahilan ng hindi mo pananampalataya sa Diyos, tamang yung pag-aaral o mabuti? Hindi tama. Kasi nawawala yung pananampalataya mo dahil sa pag-aaral. Tama? Kasi pag tinanong ka, ano mas mahal mo? Yung Diyos o tatay mo? O Diyos? Eh kung yung tatay mo nagiging dahil ng paglayo mo sa Diyos, sino susundin mo? Oh, ang hirap, di ba? Yun yung sinasabi ng Diyos sa atin na dapat natin maintindihan na dapat mamimili ka. Kaliwa lang o kanan. Wala kang ibang mapupuntahan, isa lang ang katotohanan, isa lang ang tanging daan. At pag nagkamali ka, tiyak ang kapahama ka na naghihintay sa'yo. Sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ayan ang salita ng Diyos na masakit, na may tabak sa magkabilang talim. Tama ba? Parang mali ako ha. Na tabak na magkabilang talim. Masakit talaga. Hindi mo gustong marinig, pero pag pinakinggan mo ito at ipinaunawa sa'yo ng Diyos, magkakaroon ka ng buhay. Hindi lang basta buhay, buhay na masagana at ganap. Amen? Parang ang ibon, kagaya sabi ni Pastor Eddie, na nasa pugad niya, nasa talon. Tama? Na kahit anong mga bagay, wala siyang pakialam. Basta ang mahalaga sa kanya, buhay siya doon at nandoon siya na iniingatan ng Diyos. Amen? Ganun ang buhay natin. Kaya ang hirap sundin ng Matthew 10:37 eh. Kailangan mo magsakripisyo. Tatay mo, nanay mo, anak mo. Mamimili ka. Eh yun ang salita ng Diyos eh. Anong magagawa natin? Hindi natin pwedeng pasinungalingan ng sinasabi ng Diyos. Ganun ang nangyari kay Haring David. Yung bagay na nakakala niyang mabuti na siya ang nakaisip, yun yung bagay ang naging dahilan ang kinapahamak niya at ng kanyang buong kaharian. Kaya nung time na yun, ang Diyos na rin mismo ang nahabag sa kanya. Sige, hindi ko na maitutuloy. Pero isang bagay lang sabihin sa'yo, maghandog ka. Dahil alam ng isang mayaman doon na kailangan ni David yung lupa niya at ng mga handog.
Dahil alam niya yung consequences na nangyayari, nakita niya yung anghel, natakot siya. Binigay niya na kay David. Sige, sa'yo na to, Haring David. Itong lugar na ito at yung lahat ng laman ito at kung kulang pa yung mga handog mo, sabihin mo lang, kunin mo, ibibigay ko sa'yo para ihandog mo kay Yahweh. Sabi ni David, hindi ako magbibigay kay Yahweh ng mga walang kabuluhang mga bagay. Walang kabuluhan para kay David yung kayamanan na yun. Yung lugar na yun, napakamahal nun at yung mga laman ng lugar na yun, ang dami nun. Mga hayop na nun, pwede niyang ihandog. Pero para kay David, walang kabuluhan. Bakit walang kabuluhan? Hindi kanya yun. Binigay lang sa kanya yun. Tama mo ba? Anong sabi ng Bible? Ialay ninyo sa Diyos ang inyong mga buhay. Bilang banal na handog, buhay at kaaya-aya sa Diyos, Kawikaan 3:9, mainam na kayamanan. Buhat sa iyong sariling pagod, sa iyong sariling pagsikap, sa iyong sariling pag-ibig sa Diyos. Amen? Yan yung ginawa nung babaeng balo na nagbibigay sa templo. Marami nagbibigay sa templo ng panahon ni Jesus, pinagmamasdan niya ito. Yung mga tao nagbibigay malalaki, 10%, malalaking porsyento ng kanilang mga kita. Pero yung babaeng balo, 2.50 sentimo ang kanyang binigay. Ano sabi ni Jesus? Higit na mainam ang binigay ng babaeng balo. Bakit? Kasi bukod mula sa kanyang puso, kanya talaga yung pera na yun. Pinagpaguran niya yun at hindi lang yun. Ikamamatay niya na yun pag nawala sa kanya yun. Buong buhay niya na yun eh. Pag nawala siya ng pera na yun, wala na, maghihiram na yun. Namumulubi na siya. Kaya ang Hebrew 11, ang iba sa kanila ay namulubi. Ang iba ay nilagari. Pero dahil sa pananampalataya, talagang nanindigan sila na pagdating ng araw, makikita nila ang buhay na masagana at ganap. Amen? Kaya yung babaeng balo, kinasihan ng Diyos kasi bakit? Mainam na kayamanan yung kanyang inihandog sa Diyos. Naging tapat siya sa Diyos, pinagsikapan niya, pinagpaguran niya, espesyal ang tingin niya sa Diyos. Mula sa kanyang buhay, talagang pinahalagahan niya ang Diyos, nagbigay siya ng pinakamainam. Kaya tayo rin naman, dapat pumupunta tayo sa church na appreciate ang pag-ibig ng Diyos. Kaya naman, una, ibigay mo yung buhay mo sa Kanya bilang katuparan na na-appreciate natin yung pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, ibigay natin yung pinakamainam na material na pwede natin ibigay sa Diyos. Amen? Yung mga activities ng church, dapat lagi tayo sumasangguni kahit tayo nahihirapan sa ating buhay. Kailangan natin tumulong sa kapatiran kahit tayo man ay kailangan tulungan. Hindi palagi tayo ang tinutulungan. Amen? Tama po ba? Amen. Kahit tayo nahihirapan, dapat ipinabahagi natin yung ating pakikipisan sa isa't isa. Dapat agresibo tayo sa gawain na yun upang makita ng Diyos sa atin na talagang na-appreciate natin yung pag-ibig niya. Amen? Kasi paggawain ng pagbibigay, may scarcity tayo, Pastor, pasensya na po, kulang po yung pera ko. Di ba ganun sinara, malayo wala pag-ipunan mo, Lord. Dahil mahal mo ako, na-appreciate ko yung pag-ibig mo, mag-iipon ako January pa lang. Pagdating ng April, kulang na lang ng 10, Pastor. Pasensya na. O, 10 piso lang yan eh. Wala kang bagay-bagay. Amen? Amen. Ay, Pastor, nakaipon ako, sumobra ng 200. I-donate ko na po para sa mga kapatid na kung walang-wala. Amen? Dapat ganun tayo positibo at dapat na-appreciate mo kasi yung pag-ibig ng Diyos, masaya kang ginagawa. Yung mga bagay, para sa Diyos, kagaya ng babaeng balo. Masaya siya kahit ikamatay niya na. Ibigay niya yung kanyang lahat-lahat ng kayamanan. At ipakita sa Diyos na talagang mahal niya ang Diyos dahil minahal siya nito. Amen? Ganun dapat tayo. Kaya ang pagpunta sa church, isang pribilehiyo para maipakita natin sa Diyos na na-appreciate natin yung pag-ibig na binigay niya na dapat hindi natin sinasayang sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen? Alam pa natin ang Panginoon, nawa. Magawa natin ito sa ating mga buhay na bagaman napakahirap talaga, pero pray tayo. Huwag tayong tumigil ng pananalangin na loobin ng Diyos na mabuksan ang ating isip. Kung kailangan lang talaga natin pakinggan yung banal na Espiritu na nasa sa atin. Kailangan natin ipakita sa Diyos na talagang mahal natin siya. Hindi man kagaya ng pag-ibig niya, pero kailangan natin ipakita sa Kanya talagang nakikilala natin na talagang na may Diyos na umibig sa atin at dahil doon nagpapasalamat tayo kaya gumagawa tayo ng aksyon sa ating personal na buhay para ipakita yun sa Kanya. Amen po ba? Reason why we go to church, number 1, to appreciate His love for us. Pangalawa,
to worship Him in spirit and truth. Tama ba? Brother Joshua, number 2. Yan. Dahilan kung bakit tayo pumupunta sa church para magpuri sa espiritu at katotohanan. Yan, sabi ng John 4:23-24, sabi doon. John chapter 4, verse 23-24. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na ang mga tunay na sumasagot sa Ama ay sasagot sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsabang kinalulugan ng Ama, ang Diyos sa Espiritu, kaya dapat siyang sabahin sa Espiritu at sa katotohanan. Amen. Amen. Kailangan natin ipakita sa lahat na may Diyos tayong kinikilala at dinadakila kahit hindi natin siya nakikita. Kasi may pananampalataya ka na, bagamat hindi pa natin nakikita ang Diyos sa ating mga buhay, alam natin na meron tayong Diyos na dapat talagang sambahin, na hindi natin ikinahiya sa mga tao. Kaya pagka pupunta kang church, may dala kang Bible, huwag mo itatago Kasi iba tinatago Makaya. Ang corny kasi ng born again Christian Tama, kumakanta kasi ng umiiyak Ano ba, nagsasayaw-sayaw ba ang mga ibon? Dati anong religion mo ba? Anong religion mo, bro? Ay, pasensya na po. Born again, kasi hindi religion, born again Christian. Ay, kayo yung ang mga ibon, kinantawan pa ako, na lumilipad. Minamahal ng Diyos. Makakahiya naman, di ba? Ipakita mo, huwag ka mahiya. Di kumukumpas, di ba? Ilang bata yung hindi na, pasensya ka lang, brother, hindi na namin gano'ng kinakantayan. Mga bata lang ko. Tama ba? One way, Jesus! Yung kinakanta namin ngayon. Di ba? Dapat ganun tayo, masaya. Pwede yan bro, pagka mga bata, tinuturo talaga namin yung kanta na yan. Pero ngayon, to you, I can do anything. Yun ang kinakanta namin ngayon. Modern na tayo ngayon Tama? Pero hindi masamang kantahin yung mga old. Dahil lang sabayan natin yung panahon ngayon para mas lalong ma-appreciate ng tao ngayon ng Diyos, kailangan natin awitan ng Diyos sa panahon natin ngayon. Amen? Kaya lahat ng mga bagay na alam natin mapapalakalan ng Diyos at magiging epektibo tayo mga lingkod ng Diyos, gamitin natin yun at gawin natin yung para sa Diyos. Amen? Huwag natin ikahiya. Sambahin natin ang Diyos, may nakakakita man o wala. Kaya maging tunay tayo. Sambahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Wala man tayo sa church, nasa ibang lugar tayo, dapat Christian ka pa rin doon. Tama po ba? Dapat mabuti ka pa rin anak ng Diyos. Lahat ng mga natututunan mo sa church, kaya dapat focus ka talaga Apply mo yan sa buhay mo sa lahat ng pagkakataon. Kaya pag nasa church ka, gawin mo ang lahat. Sambahin mo ang Diyos nang hindi ka dapat nag-aalinlangan, nahihiya. Okay? Kung gusto mong lumuha ka. Maganda yan. Amen? Kasi iba, katabi ko, lumuha. Diba? Wala ka lang focus. Nagtatak siya. Parang hindi, sinasadya niya lang. Ay, nalalo sa isip mo Tama? Uy, hindi tumulong-uhog pa Diba? Ganun tayo Diba? Huwag mo na, makailaman yun. Napupuspos yun Tama? Ngayon, para ma-experience mo yun, mag-focus ka rin, huwag ka maya. Kausapin mo ang Diyos sa oras na yun. Tsambahin mo siya sa espiritu at katotohanan. Amen? Basahin natin yung Exodus 9:1. Exodus 9:1. Tama ba yun? Exodus chapter 9, verse 1. Dahil dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, pumunta ka sa Paraon at sabihin mong ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng mga Hebreo na napayagan niyang umalis sa mga Israelita upang sumamba sa akin. Amen. Amen. Yes, sumamba sa Diyos. Awit, puro pagsamba din yan. Awit 100, 4 and 5, puro pagsamba sa Diyos ang sinasabi niya pag binasa natin. Kaya, dapat sambahin natin ng Diyos ng totoo sa ating buhay. Sa espiritu at katotohanan, huwag natin ikinahiya ang Diyos. Lalo na dito sa church. Okay? Gawin nyo yung mga bagay na dapat nyong gawin sa pagsamba sa Diyos. Lumundag kung lulundag, sumayaw kung sasayaw, umawit kung maawit. Ang mahalaga yung puso mo ay talaga nagpupuri sa Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Huwag kang mahiya. Ipakita mo na talagang sumasamba ka sa Diyos. Okay? Number 3, dahil wala nang oras, to bond with God. Tama ba? Tama ba yun sa Tagalog? Para makipag-bonding sa Diyos. Tama ba? Sa church kasi, wala tayong ibang dapat gawin kundi ang makasalamuha ang Diyos. Dito nagsasalita ang Diyos, pinakikinggan mo siya,
ano pa, ginagawa mo yung mga gustong gawa sa'yo ng Diyos, kasama mo siya. Ako nga sa totoo lang, ayoko na umuwi pag nasa church. Parang gusto ko lang dito na ako bawian ng buhay. Kasi pag nasa church, parang wow, sureball na ako nito. Paglabas ko dyan, patay tayo nito. Ang init. Yan nga, malamig dito, no? Paglabas mo, init. Ang pilang, no? Yan ang napansin nyo pag uwi nyo ng bahay. Yung parang init yung, kung anong lalagnatin ako, parang sa Hades Abato, Di ba? Ako na muna ko, nagulat na ako ni Sister Nora. Nors, bakit ang init? Balik tayo sa church, nasa langit tayo, huwag nandoon eh. Kaya lang, hindi naman magiging langit yung pinadya, medyo mahal to. Buksan natin palagi yung aircon. Tama? Kaya gano'n. Pero yung totoo, pag nasa church tayo, nasa langit, parang gusto na natin, wow, ito na yata. Lord, dumating ka na nawa, maranata. Diba? Sabi ni John di Pilapit, dumating ka na, ang sarap dat na ng Panginoon yung tipong lumuluha ka. Tama, lumuluha ka sa pagpupuri. Yung wala kang inaalala, kundi pinaparangalan mo siya. Nais kong ibigin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Tapos na-tiyempo pa, dumating si Jesus, no? Wow, ayun ang pinakamasayang bagay na mangyayari. So, kaya yung nananalangin ka nakaluhod. Yan, nagpupuri sa Diyos, nananalangin. Lord, humihingi ng tawad, naghihingi ng habag at awa niya. Yan ang pinaka-the-best. Kaya pag nasa church, tayo nakikipag-banding sa Diyos. Ayan ang pinakamagandang bagay na dapat natin hanapin lagi sa Diyos. Awit 26:8. Yan, Awit 26:8. Mga Awit chapter 26, verse 8. Mahal kong Yahweh, ang templo mong tahanan sapagkat naroon ang iyong kaluwalhatian. Yan, Awit 6:8-5. Mga Awit chapter 68, verse 5. Ang Diyos na naroon sa tahanan ng templo, tumitingin sa uwilan sanggalan ng mga balo. Amen. Ang Diyos ay nasa templo. Yan dito sa church, nandito ang Diyos at malaya tayong makipag-banding sa Kanya. Kaya lagi natin asawin na tayo lagi pumupunta sa church. Amen. Pumunta tayo sa church, hindi makabanding yung ating mga kaibigan. Hindi. Dapat sa Diyos. Kasama na rin sila. Okay? Number 4 at pinakahuli sa lahat, to hear His voice and teaching. Yan ang mahalaga. Para mapakinggan ang tinig. Kaya huwag tayo pupunta sa church na wala tayong natututunan pag uwi natin. At yung mga natututunan na yun, put it into practice. Amen? Gagawin natin to sa ating mga buhay. I-apply natin. Yan. Isaiah 2:3. Isaiah chapter 2 verse 3. Isaiah chapter 2, verse 3. Maraming tao ang darating at sasabihin ng ganito. Umakyat tayo sa bundok ni Yahweh sa templo ng Diyos sa Jacob upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas sapagkat sa Zion nagmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Amen. Amen. Yung salita ng Diyos, lagi yung pinahayag sa templo niya. Kaya sa church, puro salita ng Diyos yung mapapakinggan natin. At ito ang kailangan. John 8:47. John 8:47. Yan, malapit na tayo matapos. John chapter 8, verse 47. Ang mula sa Diyos ay dumirinig ng mga salita ng Diyos. Subalit ayaw ninyong makinig sa akin sapagkat kayo hindi mula sa Diyos. Yan, tayong mga anak ng Diyos ay dapat dumidinig ng mga salita ng Diyos. Kaya dapat lagi natin inaasam na tayo na si church. Amen po ba? Kaya huwag natin sa ating mga loob maging mabigat ang pagpunta natin sa church. Okay? Kasi ang lahat ng mga taong nasa Diyos ay dumidinig ng mga salita ng Diyos at maririnig natin yan sa templo ng Diyos. Amen po ba? Kaya tandaan natin yung 4 na reason why na yon na pupunta tayo sa church. Para una, ma-appreciate yung pag-ibig ng Diyos, kaya ipakita natin yun sa pamamagitan ng pag-aral ng ating mga buhay. Focus! Yung mga bagay na mali na sa palagay natin dapat natin baguhin. Yung confession, ulitin ko lang. Yung confession, pagbabago yun, may pagbabago. Hindi yung, Lord, sorry po, sa akin nagawang kasalanan, sa mamaya gagawin mo na naman. Pwede mong magawa uli yun, pero alam ng Diyos na talagang pinagsisiya mo na yun. Sikapin mo rin na mayroong pagbabago na mayroon sa'yo, Lord, tulungan mo po ako
na maging consistent. Huwin mo po yung mga tao sa palibot ko para magawa ko yung mga bagay na naayos sa iyo. Wala na hindi ko na umuling magagawa yung mga bagay na nagagawa ko. Pero kung sakali magawa ko ito, Lord, patawarin mo po ako. Hindi po ito nais ko. Okay? Alam ng Diyos yun, yung battle mo. Tandaan yan, alam ng Diyos yung laman ng isip at puso natin. Maging tapat lang tayo sa Diyos at hinilingin natin, bigyan tayo ng lakas at kaunawaan para higit nating malaman ang lahat ng ating dapat gawin. Amen po ba? Tapos, bigay natin yung material, offering, tithe sale offering, pinakamainam na handog na mula sa ating mga puso. Lord, ito lang po ang pera ang meron ako. Pero dahil alam po, Panginoon, na kailangan ito ng gawain mo, Lord, sa'yo na po ito. Di bali na ako, Panginoon. Basta sa iyo ito. At masaya ako na ibinibigay ito sa iyo. Para sa kapatiran ko, sa iyo ito, Panginoon. Para sa church, sa iyo ito. Sa activities ng church, para sa iyo ito. Maliit o malaki man ito, alam ng Diyos yan. At na-appreciate niyan kasi siya bilang tao, naging kagaya natin siya. Na nag-isip, nakaranas ng lahat ng paghihirap na dinadanas natin ngayon. Amen? Pangalawa, dapat papurihan natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Huwag tayo mahihiya. Talagang sambahin natin siya. I-declare natin sa ating mga puso pag nasa church tayo yung dapat nating sambitin sa Kanya. Paawitan natin siya mula sa ating mga puso. Huwag natin ikahiya yung mga ginagawa natin na pagsamba, pagtalon, pagsayaw, ano pa, pangangaral ng mabuting balita. Huwag natin isipin tayo yung nakikita ng mga tao pag nasa harap. Okay? Manilibuho ang Diyos doon. Hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa buhay natin. Kaya lahat natin napapansin niyo ba kapag sa mga born again Christian churches, puro purihin ang Panginoong Jesus, dakila ang Diyos na buhay, puro pagpaparangal sa Diyos. Napapansin niyo ba na hindi natin makita sa ibang mga gawain? Tama? Puro pagpaparangal sa Diyos at huwag natin ikahihiyayin na dapat talaga dinadakila ang Diyos. Hanggat maaari, huwag natin agawan ang atensyon ng Diyos. Kaya nga may mga pagtuturo, di ba, sa Ephesians, dapat yung mga ganito lang dapat kayo. Kasi kapag yung tao, kaya ko, halimbawa, madali tayo makakita ng mga bagay na kapansin-pansin eh. Pag nakakita ka ng kakaiba, naagawan na lang ang atensyon yung Diyos. Ay, nakapag-isip sa'yo ng di maganda, naagawan niya na ng atensyon yung Diyos. Kaya ingat tayo. Kaya pag nandito tayo sa harap, sunod lang tayo sa lahat ng mga palatuntunan ng ating church. Okay ba? Bakit huwag natin ikasama. Sa pagtutuwid yun, para na rin sa atin upang hindi tayo magkakaroon ng consequences sa ating mga ginawa. Kasi kung ano yung tinanim yun ang aanihin mo at pag naagawan mo ng atensyon ng Diyos, mayroon karampatang consequences para sa atin at mahirap yun. Amen po ba? Hindi ko na gano'ng baliliwanag, alam ko na mo naiintindihan nyo na yun. Tama ba? Kaya pag nasa church tayo, dapat yung puro bagay lang na may kabanalan. Okay? Huwag nating aagawan ng atensyon ng Diyos. Kasi alam naman ng Diyos ang laman ng isip at puso natin. Amen? Pangatlo, parang to bond with God. Yan, may paghalubilo sa Diyos, bonding. Pang-apat, to hear His voice and teaching. Kaya huwag tayo pupunta sa church, simba-uwi lang tayo. Kung tayo sa church, dapat may natututunan tayo at may nagagamit din tayo para sa iba kasi yun ang goal natin. Go and make disciple. Ang hanapin ang mga taong nawawala, naliligaw, mga naliligaw na tupa na gusto ng Diyos na mabalik sa kanyang kawan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayan, subobra naman tayo ng oras. At sige, diretso na tayo sa ating komunyon. Okay, kaya tinatawagan ko na yung tagapagbigay ng komunyon. Yan. Sa ating pag-alala ng pagkamatay ng pagliligtas ng ating Panginoon Jesus, pagkamatay niya sa krus, tayo lahat ay tumayo at tayo manalangin. Bago natin tanggapin, pray muna tayo na nawa. Maging kalugod-lugod tayo, karapat-dapat mag-alala sa kanyang pagliligtas sa atin. Hingi tayo ng tawad. Lord, salamat po sa magang ito. Bigyan mo na lang kayo ng pagkakataong alalahanin, Panginoon, ang sama-sama ang pagliligtas na yung ginawa sa cross para sa aming mga buhay. Lord, patawarin mo po kami sa aming nagawang pagkukulang at pagkakasala sa iyo sa isip, salita at sa gawa. Salamat sa kapatawaran na ito, Panginoon. Salamat, loobin mo nawa na ito, Panginoon, ay lagi namin naalala sa lahat ng pagkakataon.
Hindi lang sa oras na ito, kundi sa bawat sandaling kami humihinga at nabubuhay sa mundong ito. Salamat, purihin ka sa lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige. Okay. Salamat sa Panginoon. Later ka pa. Gusto rin. Sa taas, marami. Sunod ka kay Tita Ningor. Sunod ka, para bitin ka. Mamaya, wag muna tayo uwi. May salo-salo tayo kasi ngayon ay first Sunday of the month of November. Tama? Okay. At tayo magsasalo-salo bago tayo mag-uwian. Amen. What's that? Blue orange. Blue orange? Blue orange. Amen. At lahat naman na pamigay. Okay. Okay, salamat sa Panginoon. Sabi rito, 1 Corinthians 11:23, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipinagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay nating kainin. Salamat sa Diyos. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay nating inumin. At tayong manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig, iyong inukol para sa aming mga makasalanan. Salamat at may pagkakataon kami makibahagi sa iyong kaharian, Panginoon, at patuloy mo kaming gabayan upang sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, kalooban mo ang aming susundin. Mangyari na ang iyong kalooban sa aming buhay habang kami narito sa mundo, habang naglilingkod sa iyo. Purihin ka sa aming pinabigay ang aming pasasalamat, pagsamba sa dakilang mong pangalan, aming Panginoong Jesus na aming kapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Okay, tayo mga kaupo na. Amen. Amen. Okay na, Brother Joshua, pinuti mo na.